umpisahan na po natin ito mga kababayan. Alam nyo naman po, no, ang mga DDS kung ano yung pinapaniwalaan. Ang pinapaniwalaan nila, yung mga ipinapakalat po ng mga vlogger nila na si Pangulong Bongbong Marcos ay mayroon daw pong stage 4 cancer mga kababayan. Oo, kalat na kalat, di ba? Ang dami pong nauto nun mga bossing. At ito pa, putek, ito ang akala ko. Akala ko, tigok na ito. Akala ko, ano na ito? Iba na ang binablog. No, akala ko, ice cream vlog na ho, mga kababayan. Alam nyo kung sino? Ito. Namatay daw yung kambing na 250. Si Senator. Yeah. Alisin natin yan, no? Ngayon, April 8. Oh. Nagulat din kayo, ano? Akala nyo tigok na ito, akala nyo iba na yung pinagbablog, no? Simula po nung nakasuhan ni General Torre, nakayukayok na lang pong gano'n, nakayuko na, oh, kawawang kawawa. Tapos nung kinabukasan, biglang ang kita ko, iba na ho yung vlog, ice cream vlog na, sa kalamigan po ng Baguio. May sinasabi, tingin ko, yung sinasabi at tinutukoy na kambing dito si Pangulong Bongbong Marcos Ano, pakinggan niyo ho mga bossing, si Dado, no? Si Dado na may ilan daw 40 million na taga-subaybay po mga kababayan, puro matatanda. Hindi yata makabuhat ng 2 kilong barel. Oh, game. Malungkot na balita. Sabi sa kambingan. Siyempre, ganyan yung diskarte nila. No? Takot na ho itong makasuhan nung nakasuhan to, tatahi-tahimik na ho mga kababayan. Hindi makatingin ng direkta kay General Torre. Kaya, siyempre, ang estilo ho nila, iiba sila ng pangalan. Oh, kambing naman yung pinag-uusapan namin Kambing na may bangs, di ba? Sige, ano style, Dado? Tuloy mo nga. Sa farm, no? Mga helper. Namatay daw yung kambing 2:51 AM. Ngayon, meron pang no? Meron pang oras si Dado. Namatay yung kambing 2:51 AM. April 8. Napakalungkot. May mga naiwan. Ito, kakapatay nila mga kababayan. Meron na naman pong isang mawawala doon sa mga kasamahan nila. Bumabalik Ramirez back po doon sa mga DDS, yung mga pinagsasasabi nitong mga hinayubak ng mga vlogger na ito. Kamukat-mukat mo si Medjal Dia, mapapabalita nako, wag naman po sana. No? Dahil hindi tayo ganun. Kaya lang, parang paulit-ulit po na gano'n ang nangyayari. Papatayin nila si General Torre. Kinabukasan, tigok yung kasama nilang DDS. So, si Ombudsman Boying Remulla, gano'n din ang ginawa nila. Kinabukasan, may tigok na namang DDS. Oh. Sino kaya ang papalit dito sa pagpe-fake news nila na ganito? Na mga anak ba? Bisero, ang tawag sa young goats, bisero. Problema. Okay, live ulit. Mukhang may problema sa signal, no? May problema sa signal. Gusto ko lang kung makakatot man ako, gusto kong ibalita sa inyo yung mga pangyayari sa kambing. Ayan, si seryoso ibabalita daw yung mga pangyayari. Mukhang may puting betlog din ito si Dado sa loob, kagaya ni Maharlika. Sabi ni Ma'am Marge ng Cereza Force, ikaw ang mauna, Dado, pag di ka tumigil, karma is real. Bine-verify ko pa kung anong pinapaimbestigahan ko pa. Sabi sa akin ng mga helper, mga 2:51 AM daw, naging namatay yung kambing namin, yung kambing ba. Kaya Sino yung kambing? Nagpastol na lang yata si Dado, mga kababayan. 2:51 AM, April 8 today, no? Matay yung kambing. May mga alaga. Kaya ang iniisip ko,
kami na isa pa, may anak, may maganda pa yung boobs, maganda pa yung dede, no? Masipag naman, mabait. Putang ina niyo mga DDS. Ganito na lang yung mga pinapaniwalaan yung mga vlogger. Dinadaan kayo sa kambing-kambing. Pangalan nun, Sara eh. Sabi ko nga, ipa-take charge nyo kay Sara. Para hindi naman kawawa yung mga, ano ba, yung mga anak na kambing. Ibigay nyo na yung mga anak doon kay Sara. So, tignan natin kung papayag si Sara na padidiin yung mga kambing. Para Anak naman. Putang ina to si Dado talaga. Yung ano-ano na lang binablog ni Dado, ano? Yung kambing. Kaso kung si Bongbong Marcos, yung ibig mong sabihin na kambing, ayun, buhay na buhay. No? Nanirik o tumirik siguro yung mga ano ninyo, mga mata ninyo nung nakita niyo si Pangulong Bongbong Marcos. hindi naman kawawa. So, yun yung ano ko lang, update ko sa mga kampingan, member ng kampingan. Sa SFGF din, no? Putang ina, buhay din pala yung FGF. Akala ko naman yung FGF ni Dado, wala na din. Buhay na naman pala yung 40 million na FGF ni Dado. Tuloy tayo alas 9 bukas, April 9. April 9, pag-usapan natin kung anong gagawin, ano yung updates. Yung mga naniniwala sa akin, punta lang kayo, kanya-kanya lang to, walang pera-pera, kanya-kanya to. Naniniwala sa akin, magka meet and greet tayo. Ano ko? Ay, sabi ni Ardean, kambing na naka-Philippine yan kasi naka-ready na si Jackie Sara. Uy, hindi, barong ang sinusuot noon. Di ba? Puro goat forces. Yes, si Dado susunod na matigo. Puro kalokohan naman kasi pinagbabablog. City Circle, alas 9. Picture taking tayo, yung sa malaki na picture taking. Kung sa 10 tayo, okay lang. Kung Akala ko ba 40 million yung FGF mo? Bakit sasampu na lang kayo? Ba't paunti ng paunti? may 100 tayo, okay. Mas malaking picture yun. Pero kung mga 500, 1,000, Sandali. Nung mga nakakaraan ho mga vlog, mga kababayan, ang lagi sinasabi ni Dado, di ba, 40 million yung FGF. Nasa na? No? Kaya nga sabi ko, kung pala si Dado ang tatakbo sa pagka-presidente, kayang-kayang manalo nito. No? Hindi uubra yung ibang mga presidente o tatakbong presidente dito. Yun nga pong si Pangulong Bongbong Marcos at si Sara Duterte, 32 million tsaka 31 million lang. Iba ang hatak nitong si Dado, mga kababayan. Iba ang hablig sa ulo nitong si Dado, mga bossing. 40 million ang followers, sangka pa. 10,000, nasa inyo yun. Yung mga Pilipino lang na concerned. Sabihin mo na yung mga Pilipino uto-uto. Sasabihin mo pa, yung mga Pilipino lang na concerned saan? Sa bayan. Or yung mga Pilipino lang na uto-uto sa inyo. Sabihin mo na yun. No, yan yung mga DDS. Madami kong kilalang ganyan. Di ba? O kayo, madami kayong kilala na ganyan, di ba? Yung sabihin, meron stage 4 cancer, yung presidente, tapos maniniwala agad. Nako, ang dami ho niyan, mga kababayan. Umiyak. Umiyak. Okay, so yan yung ano ko. Tuloy lang tayo. Mukhang malabo yung signal ngayon. Mukhang malabo yung signal Mukhang may balita na magmamarsyal Ito na naman, martial law na naman. Balita lang naman. Ang sa akin, kung umabot sa... Kung may nanonood na taga Malacanang, do not attempt. Do not attempt mag-martial law kayo. Bakit? Ano rason nyo? May namatay lang na kambing? Ako nga Alam niya na ho kung sino ang ibig niya sabihin at kung sino ang gusto niyang tukuyin na namatay na kambing. Ako simula pa lang nung binanggit niya yung Malacanang,
alam ko na. Pag duktong-duktongin ho natin, mga kababayan, yung mga sinasabi ng mga fake vloggers nila, yung mga fake news vloggers nila, eh si Pangulong Bongbong Marcos lang ang gustong ano yan, ang gustong puntuhin yan. Di ba? Sa itsura ni Dado ho, mga bossing, eh mas mukhang mauuna pa ho ito sa Pangulo eh. Anisip nga, namatay yung kambing, eh, mo patayin eh. Wala tayong magagawa. Kaldereta na lang yan. Tapos nun, yung, Imaginein mo, no? Imaginein mo yung mga nakikinig dito kay Dado. Habang nagbablog siya, pinapakinggan siya ng mga DDS, ano? Tapos ganyan yung mga, ano, maririnig mo. Yung kambing, kaldereta, kaldereta na lang yan. Tapos maya-mayang konti o kaya kinabukasan, makikita mo sa balita, buhay na buhay si Pangulong Bongbong Marcos. Ano kaya feeling ng mga DDS ng gano'n, ano? Yung tipo bang pinapaniwala ka, kunyari inibay lang yung pangalan, pero alam ko nagkakaintindihan sila na yung kambing eh si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos kinabukasan makita mo, no? Alive na alive ang Pangulong Bongbong Marcos, no? Ang sakit siguro ho nun. Kasi bilang DDS gigil ka na eh. Na mamatay sa ang pangulo eh. Pero kung makikita niyo po yung pagkakaiba ng dalawa, yung sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos na mga vloggers versus dito sa mga DDS, ang layo po ng mga ugali eh, no? Sila po yung puro paghahangad na may mapahamak na ibang tao. Dito po sa atin, wala. Tatanong lang tayo. Ilatag nila, ilabas nila yung kanilang mga depensa para doon sa mga issue nila. Ganun lang ho, di ba?